Let me read you the Word of God today. This is coming from the book of Acts, chapter 16. Would like to read from verse number 25. This is a familiar story in the book of Acts. But listen, the Lord is something, God has something for every one of us today. In verse 25, in the New King James Version, the Bible says, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Then suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. The keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, and supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, 'Do yourself no harm, for we are all here.' Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, 'Sirs, what must I do to be saved?' So they said, 'Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.' Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. And now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household." Brethren, this story is familiar. Yung taong ito, the Philippian jailer, his work is to watch over all the prisoners. Pero hindi niya alam, isang araw, yung binabantayan niyang kulungan na hindi niya alam, yung pala ang matagal ng kulungan na siya'y nakakulong doon. But one day, when the Holy Ghost filled the place, oh, hallelujah. When God showed His power, yung kulungang binabantayan niya na naging kulungan niya, pinalaya siya ng Diyos. At hindi lang siya, maging ang kanyang buong pamilya. Brethren, I don't know what kind of prison you have today. Maybe in your past, maybe in your troubles, sa panahon na ito. I don't know kung ano man meron dyan. But when I read my Bible, God told me, there is prison that is already broken, and yet people are still living in that prison. Matagal nang winasak ng Diyos ang kulungan yan. Pero marami pa rin tao na gustong tumira sa kulungan na yan. The Lord help us today. Can you please raise your hands? Lord, we are here today submitting ourselves to your word. God, we know that you have something for us today. God, I pray, speak to us. Speak to our hearts, our soul, our mind. We are submitting ourselves today. We will follow your word. Bless us today. Bless this congregation. In Jesus' name I pray. Amen. I would like to preach today the word that says, why keep what God wants to break? Why keep what God wants to break? Bakit mo patuloy na pinoproteksyonan, binabantayan, o kinikip ang mga bagay na matagal nang winasak ng Panginoon? Let me preach to you today under the unction of the Holy Spirit.
The Lord is here. I can feel His presence. Amen. You may be seated. You know, alam kong lahat sa inyo ay nakakita na ng padlock. Ang lahat sa inyo, mga kapatid, ay pamilyar kung ano ang ibig sabihin ng padlock. A padlock is made to keep something closed. Ang intensyon ng kandado ay panatilihin na sarado ang isang lugar. I-trap ang isang bagay sa loob ng isang lugar. And to keep something from escaping. That is the very objective of the padlock. Panatilihing nasa loob ang isang bagay na sa kanyang kinalalagyan. And this padlock represents the chains, mga kadena, mga tanikala ng maraming tao sa panahon natin. And that is fear, guilt, shame, addiction, bitterness, wrong beliefs, and identities shaped by wounds and by failures. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na lahat tayo ay may mga daladalang padlock. Na somewhere or somehow sa buhay natin, may punto na kung saan ang ating pakiramdam ay tayo ay nakagapos pa rin at nakakulong sa isang sitwasyon. But if you're going to analyze and visualize na kapag binuksan mo ang padlock na yan, the lock is already broken. You have now the option to get out and free yourself. Pag nabuksan niya yung padlock na yan, yung kandadong yan, pag nabuksan, mga kapatid, you have now the option not to live anymore in your guilt, in your shame, in your bitterness, in your addiction, in your wrong beliefs, or in your wrong identity. May kapangyarihan ka na ngayon kumawala, lumabas. But here's the problem, brethren. Marami pa ring mga tao. They keep themselves locked up in an open prison. That God already break those prison. But still, they live inside of that prison. And the Lord is asking us today, brethren, why keep what God already break? Why we keep what God wants to break? I want to give you the first point, brethren. In verse number 26 of chapter 16, and all the doors were open and everyone's chains were loosed. Nung nagkaroon ng lindol, mga kapatid, habang nagpupuri doon ang mga anak ng Diyos, at maraming nakakulong, mga kapatid. Imagine, may mga Kristiyanong nakakulong doon. Imagine Paul and Silas is faithfully serving the Lord, and yet they are in prison. Brethren, hindi po lahat, mga kapatid, na mga naglilingkod sa Panginoon, they have this literal privilege of setting themselves free. Literally. May mga tao na naglilingkod sa Panginoon, pero sila ay dumadanas ng kakaibang paghihirap. And this Paul and Silas, while in the prison, mga kapatid, wala silang ibang alam gawin, kundi purihin ng Diyos sa gitna ng kanilang imposibleng sitwasyon. They sing psalms and hymns to the Lord. Nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Nagpupuri pa rin sa Panginoon kahit na nahihirapan ng kanilang mga kalooban. Alam niyo, mga kapatid, kahit nahihirapan ng kalooban ng tao, kapag ito'y nagpupuri sa Panginoon, alam niyo ba ang hindi kayang tanggihan ng Panginoon ay ang pagsamba ng kanyang mga banal, mga kapatid. And when Paul and Silas non-stop praising the Lord, worshiping God in the midst of their trouble, in the midst of dark prison, you know what happened?
The Lord, hallelujah, will not be sitting in His throne. He will do something, mga kapatid. Niyanig niya yung lugar. Nilindol niya yung lugar. Hanggang sa nabuksan ang mga kandado. Hanggang sa nabuksan ang mga pintuan ng kulungan. You imagine that, mga kapatid. God already broke what you keep holding. When you start worshiping the Lord, mga kapatid, hallelujah, I will tell you this, spiritually speaking, kapag ikaw, hallelujah, pakiramdam mo, you are in prison, you don't need to worry, mga kapatid. It's not your battle anymore. When you give it to the Lord, give it to God. When you are in difficulty, mga kapatid, ano man yan, circumstansya mo, when you start to worship the Lord, it seems na parang sinasabi mo, Lord, the battle is yours, not mine. Why? Because your worship, the sound of your worship is inviting God to intervene. Hello? When you worship the Lord in the midst of your trouble, you are inviting Him to intervene. Iniimbitahan mo sa Lord, do something. My mouth will not stay closed. I will keep on singing. I will keep on worshiping and praising you. Despite of my difficulties, Lord, kahit nahihirapan ako, Panginoon, magpupuri pa rin. You are inviting God to do something. Whew. And many believers are just like the jailer, living in the principle of protection. They live in the principle of protection. Yung mga prison keepers nung unang panahon, mga kapatid, usually sa kanila, mga retired Roman soldiers po yan. Mga retiradong sundalo. Naku, mga kapatid, mga tigasin yan. Mga snappy. Disiplinado yan. Train sila, nabantayan ng kanilang buhay. Ng kanilang buhay ang isang bagay. Ibibigay nila ang buhay nila. Ganun sila kadisiplinado. Ang kanilang mentality ay simple lang. Protect what's in your hands even if it kills you. Protektahan mo kung ano man yung nasa yung kamay kahit na ikamatay mo. Ganun sila, mga kapatid. And this is why many Christians still, they cling to chains that God already broke. May mga tao na parang prison keepers din, mga kapatid. Binasag na ng Diyos ang kulungan ng bisyo, balik ng balik pa rin doon. Binasag na ng Diyos ang proteksyon at ang kulungan, mga kapatid, ng bitterness, namumuhay pa rin ng punong-puno ng bitterness. May mga tao na parang they are the Philippian jailer. Prison keepers. They hold on to the chains of fear. Hawak-hawak pa rin yung kulungan. Tumitira pa rin sa kulungan na puno ng guilt, puno ng bitterness, puno ng emotional wounds. Pinoproteksyonan nila ito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sapagat ito lang yung pamilyar sa kanila. Bondage is their familiarity. Para sa kanila, hindi sila mabubuhay na walang bisyo, walang bitterness. Ibang hindi, para bang, ewan ko, parang sanay na sanay silang mabuhay ng ganun. Para sa kanila, pag nabuhay ka ng may kapayapaan, very risky yon sa kanila. Risky? Hindi nila nare-realize, mga kapatid, that they are rebuilding what God had already destroyed. Winasag na ng Diyos yan eh. Nung unang araw na lumapit ka sa Kanya, nagsisi ka ng iyong kasalanan,
binautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, nakatanggap ka ng banal na Espiritu Santo, binasag na ng Diyos ang kulungan yan. Pero tira ka pa rin ng tira doon. Ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa bitterness, pero parang naging sangkap na ng buhay mo. Na hindi po pwedeng lilipas ang isang araw na wala kang nararamdamang bitterness sa puso mo. Mga kapatid, hindi po tama yun. You are rebuilding what God has already broken. Binasag na ng Diyos, binuksan na ng Diyos yung lock noon eh. Hello? Why they are doing this? This is not only for the unchurched. I think the message is for every one of us. Why we are doing this? Because we adopt the mind of bondage. Wala eh. Para pag ikaw, pag kulang ang sweldo mo, malungkot ka, sasabihin mo, ay, ito ko talaga kasi ang buhay ko eh. Pag nasaktan ka emotionally, ang baba kagad ang tingin mo sa sarili mo eh. Kaya ako pinagpalit. Mas maganda kasi siya sa akin eh. You are adopting the mind of bondage. Huwag mong manahin yan. Hindi yan pinamana ng Diyos sa iyo nung tumanggap ka sa Kanya. Tinatanggal nga ng Diyos yan sa isip mo eh. Ito lang kasi ang natapos ko, pastor eh. Hanggang dito lang po ako, pastor. Ikaw ang nagsabi niyan. Ikaw lang ang nagsabi niyan. You are adopting the mind of bondage. You are rebuilding what God had already destroyed. Kapag palagi mong iniisip yan, pag palagi kang tumitira doon sa kulungang winasak na ng Diyos, mga kapatid, mamamalayan mo, mga kapatid, namamahay ka na, uy, gusto ko na dito. Parang gusto ko na dito. Pag palagi mong sinagawa, mga kapatid, masasanay ka. When you get used to change, freedom is strange. When you live in darkness, light get hurts. Pag nasanay ka sa dilim, mabuhay, pumasok bigla ang diliwanag, ang sakit sa mata. Come on, right? Nasanay ka sa dilim eh. When you live in fear, peace is so shocking. Uy, payapa ngayon ang buhay ko ah. Ano meron? Hibala. Anong himalha? That's why spiritual bondage continues until mental bondage is broken. Hallelujah. Let me tell you, hanggat hindi mo binabago yung isipan mo na parang tingin mo nakakulong ka pa rin sa nakaraan mo, hindi ka makakalaya kahit anong gawin mo. When your professor will tell you, bobo ka eh. Oh, bobo nga ako. Pag nabuhay ka sa boses ng professor mo, yun ka. That's why, be careful of who you will listen with. Kapag ang mga kaibigan mo, sinasabi sa'yo, pre, parang hanggang ganito na talaga buhay natin, pre. Di tayo pasado, pre. Kasi mga bulakbol tayo, pre. Pag pinamuhay mo at sinang-ayunan mo sinasabi ng mga pre mo, magiging gano'n ka nga sa kanila. Pre. Oo. Preso. Be careful. Kaya mga kabataan, sinasabihan kayo mga kapatid, hindi tayo killjoy sa gusto ninyo. But it's better for you to be with fellowship with your church mate.
Sa simbahan. Hindi yung mga barkada mo dyan, mga kapatid, na walang ibang ilang ginawa kundi mag-ML, maghapon, hindi makapaghugas ng pinggan, hindi makapagwalis ng bahay. Buglot na buglot palagi ang mga magulang. Bakit? Sapagkat walang ginagawa sa buhay. Pag yan palagi mo pakikinggan, yan kasi pastor ang uso ngayon eh. Ito trend ngayon eh. Pag ganyan ng iyong ugali, magiging masama ka rin. Okay, please. Mamili kayo ng sasamahan ninyo. Mamili kayo ng pakikinggan ninyo. Listen to the word of God. Listen to the voice of the Lord. Read your Bible. Involve in Bible studies. Pray a lot. Pray more. Join in the conferences. Makinig ka ng word of God. Sapagkat kung ano yung pinakikinggan mo, yun ka. Palagi mo naririnig yung salita ng Diyos, napapansin mo nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Sapagkat ang salita ng Diyos is meant to transform, not just for you to be informed. Kaya nga nung si Kristo, nung binangon niya si Lazarus, pagbangon ni Lazarus, mga kapatid, sabi niya, Lazarus, come forth. Lumabas si Lazarus, parang mami. May napkin pa. Nakabalot pa. Anong sabi ni Jesus? Unwrap him. May mga taong pinalaya, binangon na ng Panginoon. Pero ang suot patay pa rin. Come on. Kaya nang sabi ni Jesus, tanggalin nyo yung damit patay. Pangpatay yun eh. I-converted ka na eh. Baptized ka na. Nagsisimba ka na nga eh. Pero ang buhay mo, buhay patay. Pag linggo lang parang buhay. Para din ng Lunes, naku mga kapatid, patay na naman. Kaya uhaw na uhaw palagi pag linggo. Bakit? Kasi ang pinamuhay niya, buhay patay. Sabi ni Kristo, hubarin nyo yung damit patay. Buhay na siya eh. Unwrap him. Hello. Maliban na hindi natin tanggalin sa isipan natin, mga kapatid, yung bondage mentality, hindi tayo magkakaroon ng spiritual growth. That's why, sabi ng Galatians chapter 5, do not be entangled again with a yoke of bondage. Ang liwanag oh. Steadfast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled. Huwag ka nang pumasok sa business ng bondage. Do not be entangled. Huwag ka nang pagpaparticipate uli sa yoke of bondage. Everybody say amen. Go to church frequently. Madalas kang dapat magpupunta sa church. Para ano? Para yung susi ng kandado, hindi mo nakalilimutan. Binuksan na ng Diyos yan. It's up to you whether you will be walking out of that prison or you will be staying in that prison. Everybody say amen. Can you clap your hands to Jesus? Come on, clap your hands to Jesus. Because He already broken the chains of bondage. In verse 27, akala ng Philippian jailer, mga kapatid, nakawala na yung mga preso. Binunot niya na yung espada niya. Papatay niya na yung sarili niya. Biruin mo, mga kapatid, ganun katindi yung Philippian jailer. Ganun siya katapat sa kanyang tungkulin. Di baling mamatay siya, wag lang siyang mapahiya sa trabaho niya. Tindi nun ah. Sana may ganyang empleyado, mga kapatid. Yung mga bida-bida dyan sa opisina. Yung parang mga tagapagmana ng opisina. Mga martir. The Philippian jailer is tied to the prison. Nakatali na siya dun eh. Ang tingin niya sa sarili niya, his identity is now part of the prison. His value is part of the prison.
His worth were tied to his job. And it's okay to end his life when he failed. Tindi niya, mga kapatid. Di baling mamatay, wag lang may masabing mali sa aking trabaho. Gabi ka. Sana ganyan, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Di baling mamatay, basta maganda imahe ko sa maraming tao. Grabe. You know, the prison becomes his identity. His identity is destroying himself. He is guarding his identity. Dito na ako lumaki. Ito na prinsipyo ko. Babantayan ko to. Pag may mali dito, di baling mamatay ako, wag lang masabing mali ako. His identity is already tied up in his job. In the prison, mga kapatid. May maraming mga ganyan tao, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. They guard their emotional prisons. Mental prisons. Relational prisons. Spiritual prisons. Hindi nila alam. The more you guard your emotional prisons, yung bang ikaw ay masyadong matitisurin, yung konting bagay, tisod, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nabati nung birthday mo, nagagalit ka na sa pastor. Nakalimutan lang tawagin ang pangalan mo dahil December birthday ka rin. Hindi ka na nag-church the following Sunday. Sobrang sensitive mo, Inday. Dudong. Inday at Dudong. Ibig sabihin, mga Bisaya, hindi po sila mga Ilocano. Hindi nila alam. The more you become sensitive, so sensitive, hindi mo alam na yung iyong ginabantayang sensitivity becomes your prison. And one day, it will kill you. Papatayin ka niyan, mga kapatid. Yung iyong ginagwardyahang emotional prison, yung iyong ginagwardyahang prinsipyo, hindi mo alam, yan ang wawasak sa iyo. Pastor, ganito na ako, nung tinawag ako ng Panginoon eh. Bakit niyo ako babaguhin, Pastor? Naiintindihan ako ni Lord. Ibang klase ka. Kahit Diyos, hallelujah, gusto mong walang kapangyarihan, maging walang kapangyarihan laban sa iyo, pero bang imposible sa Diyos? Meron bang imposible sa Panginoon, mga kapatid? Pero para sa mga taong yun, iniisip nila, imposible yun. Na sila'y mabago ng Diyos. Huwag mo nang baguhin, Pastor, yung aking pananamit. Huwag ka nang turo ng turo dyan kung tungkol sa pananamit. Ito na ako eh. Magmula bata ako hanggang paglaki, ito na ako, Pastor, oh. Tatanggapin ako ni Lord. Ang Lord naman niya nakatingin sa puso, hindi sa panlabas. Tingnan mo, naging pilosopo pa. Tinalo pa lahat ng mga doktrina ng simbahan. Hindi naman kita tinuturuan na baguhin mo ang sarili mo eh. It is God teaching you to change. It's not me. Parehas lang tayong binago. Hindi ako mas lamang sa'yo at hindi ka mas lamang sa akin. Parehas tayo ng prinsipyo. Pero yung prinsipyong yan, nilamon niya ng salita ng Diyos, tinalo yan ng salita ng Diyos, sapagat binuksan ng Diyos ang pintuan ng kulungan ko sa paniniwala sa sarili ko. Kaya pag madalas yung maniwala sa sarili mo, mga kapatid, nako, yan ang unang-unang babaguhin ng Diyos sa iyo. Di ba? The rich young ruler one day came to Jesus and asked God, what should I do? Sabi ni Lord, mula ulo hanggang paa, oh, you're almost perfect. Isa na lang. Sell all your properties, give it to the poor, and go back and serve me. Tumalikod siyang malungkot. Because he has a lot of possession. You know, one thing that God will require of you is your willingness to give up the things that you dearly love most. Yung sobra mong minamahal, yung sobra mong iniingatan, yung reputasyon, pangalan, ayoko.
May masasabi sa akin, ano ba, kamusta yung ginawa ko kanina? Maganda ba? Okay ba ako, girl? Image protector siya. Gusto niya, maganda sinasabi ng, si Jesus Christ niya, Diyos pangit ang tingin sa kanya ng ibang tao Diyos yun ha? Pero ikaw, ayoko may masabi sila sa akin. Alam mo na ako kasi, talaga hindi lang na-like yung Facebook post mo. Gagalit ka lang. Pag nagpo-post siya, maya't maya ang tingin, ilan na nag-likes. Tinitingnan niya yung mga may heart, may likes, may angry. Pag may angry face, galit din siya. Taong to nag-angry face sa akin. Igat kayo sa inyong Facebook mga account, extension nyo yan. Diyan kayo napaghahalata. Napaghahalata kayo dyan, maniwala kayo. Mayroong mga tao na araw-araw pa nag-post mukha niya. Facebook niya nga yun kanya account niya nga yun, pakialam natin, di ba? Pero yung mo makikita na talagang masyado siyang sa sarili. At pag mayroong hindi nag-like, parang ano ka ba, nag-post ako, mag-like ka naman. Namimilit. Ingat! Yung ginagwardyahan mong prison house, one day that will destroy you and lock you up. Pero kung binabantayan mo lang iba, walang ibang binabantayan kundi ang Panginoon lang. Kung wala kang ibang iniisip, kung wala kang ibang kinukontra sa sarili mo, kundi sa salita ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon, mga kapatid, mapapansin mo may unti-unting pagbabago sa buhay mo, sapagkat nakikita mo, mga kapatid, na ang Diyos ang nagbigay ng kalayaan sa lahat ng klase ng kulungan. Everybody say amen. That's why don't guard the prison house. The unforgiveness, bitterness. Alam mo yan ang sinasabi sa atin ni Satanas. Si Satanas, mahilig siyang magsabi sa atin ng kasinungalingan. Uulitin ko mga kapatid, kasinungalingan. Pag may naririnig ka sa kanya, huwag kang maniwala. Totoo yun mga kapatid. Walang sasabihing totoo at tama si Satanas. Satan used to say to us, ganyan ka na. Yan ang identity mo. Masaya yan. Boring yung identity na ganyan. Christian, pag Sunday, pupunta sa church, ganon, tapos uuwi. Wala. Mas boring yan. Mas maganda kung halimbawang, yung alam mo kung ano yung hilig ng buhay mo, yung hilig mo, yun ang gawin mo. Yan ang sinasabi ng mundo. Boses ni Satanas yan. Yan ang sinasabi ni Satanas sa tao, sa karamihang tao ngayon. Pero iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. After Jesus died on the cross, hindi niya na kayang sabihin ni Satanas yan sa iyo. Alam niyo kung bakit? Nung si Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng uri ng kasinungalingan ng demonyo ay in-expose ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. I-baptize ka na Naka-receive ka na ng Holy Spirit Hindi ka tinawag para maging tagabantay ng kulungan. Hindi ka tinawag to be the keeper of prisons. You were called to be the keeper of faith. You are the keeper of faith. That's why in the book of Psalms or Proverbs chapter 4 verse 23 in the NIV version, mga kapatid, anong sabi ng NIV version ng Proverbs 4:23? Guard your heart. Hindi sinabi ng Biblia na, guard your chains. Guard your padlocks. Guard your wounds. Guard your prisons. Ang sabi ng Biblia, guard your heart. Sapagkat pag ang pusong yan ay puspos ng biyaya ng Diyos, biyaya at habag ng Diyos. Pag ang pusong yan ay punong-puno ng biyaya at habag ng Diyos, mga kapatid, walang imposible sa taong namumuhay ayon sa biyaya at habag ng Diyos. Always
feel the grace and love of God. Hello. When you go home today, pag naglalakad ka, feel the grace and love of God. May paa ka. Ang iba wala. When you go home and ride into your new motorcycle, remember, dati nakabisikleta ka. When you go home at mayroon kang inabutang ulam, tuyo, remember, may UTI ka. In every day of your life, remember how God is so good in your life. Pag ang puso mo puno ng biyaya ng Diyos, hallelujah, walang mahirap sa iyo. You will always be living like a free, hallelujah, person, mga kapatid, na ang laya-laya mo sa Panginoon. Because of His mercy and because of His grace. God wants to lead you out. But remember, before I end, but you must stop living like a prisoner. God wants you out. Gusto ka ng Diyos ilabas dyan, sa anumang klase ng prison house na yan. But you must stop living like a prisoner. Kaya nung sumigaw si Apostol Pablo, huwag mong saktan lang sarili mo. Ano ka ba? Ba't ka magpapakamatay? Ano ka ba? Bakit ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Na kapag nag-fail ang trabaho mo, failure ka na rin as a person. No! Sabi ni Paul. Ano ka ba? Huwag mong saktan ang sarili mo. Because the person, the Philippian jailer, is already tied up in the prison. Ang tingin niya sa sarili niya, siya na yung prison. Pag nag-fail yung kanyang work, nag-fail yung prison, nag-fail na rin siya. Kaya papatay, sabi ni Paul, no, huwag mong saktan ng sarili mo. Hindi ikaw ang prison. Correct your identity with God. Amen. Amen. I-correct mo yan, kapatid. Kaya sabi ni Philippian jailer nung pagkatapos, hallelujah, magkaroon ng lindol at nakalaya yung mga tao. Anong sabi ng prison house, ang prison guard? Lumuhod doon sa harap ni Paul and Silas. Sabi niya, anong gagawin ko para ako maligtas? Look at that, mga kapatid. You need to correct your identity. Look what Jesus did for you. Tingnan mo. May mga tao na nalilito sa kanilang identity. Ano ka ba? Ano ba ako? Huwag kang malito. Tingnan mo lang ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Alam niyo yung taong yun, yung Philippian jailer na yun, mga kapatid, nakalaya siya sa Panginoon. Lumaya siya, mga kapatid. Because when he started to correct his identity, sister, nung sinabi niya, oo nga no, ba't ako magpapakamatay? I'm not tied into this prison. Magamat matagal na ako dito, bagamat dito na ako tumanda, bagamat ito na yung trabaho ko, teka lang, hindi ito ako. Nung nag-umpisa siyang i-correct yung kanyang identity, nag-iba yung tono ng kanyang pananalita. Pablo, Silas, anong gagawin ko para ako maligtas? Yan ang salita ng taong nakalaya. When the person will start to ask, Pastor, I want to learn more about God. Pastor, I want to feel more about Jesus. Pastor, I want to be baptized in the Spirit. Pag ganyan ang lumalabas sa bibig ng taong yan, that person is already out of the prison. But if the person will continue, ito na ang aking relihiyon. Dito na ako mamamatay. Nakakandado na ako dito. Sarado na ako dito. Naka-welding pa nga.
Hindi na ako magbabago. Ito na ako, pastor. O, di ikaw, diyan ka. Correct your identity. I'm not introducing you any religion here. I'm introducing you Jesus Christ. This is not religion. This is not religion, but we have, of course, we have our organization, but that is not the salvation. What is our salvation is the Word of God, the grace of God, the mercy of God. Jesus Christ is our Savior, not the organization, not the church name. It is Jesus, our salvation. Whether you think, mga kapatid, if you think that you don't deserve forgiveness, you don't deserve salvation, you are wrong. Your identity was not changed. Alam niyo mga kapatid, when I read my Bible, natanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, bakit ang bait nung tatay sa prodigal son? When the prodigal son went away and spent his life in worldly living, nakita natin yung istorya sumentro doon sa prodigal son. Naghirap siya, nakarealize siya. Nung bumalik siya sa kanyang ama, nabaling yung spotlight doon sa ama. Nakita natin yung ama, hindi nagbago yung pananaw niya sa kanyang anak. What makes the father still treated his son, prodigal son, so nice? You know what? Because the identity of the prodigal son in the mind of the father was not changed. Amen. Ang tingin natin sa anak is a prodigal son. Pero ang tingin ng tatay sa anak niya, he is not a prodigal son. He is the son. Anak siya. Kaya, whatever you think, whether you think na, I don't deserve this, pastor, I don't deserve to be forgiven, I don't deserve, alam niyo, pastor, ang dami kong ginawang mga mali, alam niyo, pastor, ang dami kong kasalanan, alam niyo, pastor, dapat akong parusahan. Kahit na anong sabihin mo tungkol sa sarili mo na you don't deserve forgiveness, hindi magbabago ang tingin ng Diyos sa iyo. Pastor, kahit nakagawa ako ng pagkakamali, kahit gaano kasama ang isang tao, mga kapatid, kapag ito, hallelujah, ay anak ng Diyos, hindi magbabago ang tingin ng Diyos sa taong yan. And you can come boldly to Him. And the prodigal son sabi, ano sasabihin ko sa tatay ko? Tay, patawarin mo ko. Tay, sorry. Tay, di ko alam eh. Takot ako. Tay. Nirehearse niya. Pinractice niya. Habang naglalakad siya, ang ama niya araw-araw, nandun sa labas ng bahay, yung tatay araw-araw, magmula nung umalis yung kanyang anak, araw-araw, tumatanaw sa malayo, nag-aabang, sapagkat may anak siyang uuwi. May anak siyang uuwi. Every day, every week, I don't know how many months, but every day the father is waiting. My son will come back. My son will go home. Nire-rehearse pa nung at nung oras na nasa harap niya na ang kanyang ama, he tried to speak what he rehearsed. Tay, alam mo, hindi pa natatapos magsalita ang anak, hinihakap na siya ng kanyang ama. I don't want to hear your explanation. I don't want to hear that you don't deserve this embrace. I don't want to hear your explanation
All I want is to express my love to you. I've been waiting for you. You are my son. Brethren, ano pa bang pwede kong sabihin para may paliwanag ko sa lahat na simple lang ang Panginoon natin. He loves us. He dearly loves us. He deeply loves us. I don't know what is your trouble. I don't know how deep is your prison today. What I know in my heart is God already opened that prison. And you just need to go out of that prison. Come home. Go to your Father. Embrace your Father. He believes in you. He knows your weaknesses. He knows all your sins. But He forgave you already. All you need to do is to come to Him. All you need to do is to surrender to Him. Hindi ko alam kung ilang beses kang nagda-doubt sa isip mo kung talagang kaya kang patawarin ng Panginoon. Ilang beses ko mga sasabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Ilang beses pa bang sasabihin sa iyo na namatay si Kristo para sa iyo? Is it not that enough for you to believe? Hindi pa ba sapat yun para maniwala ka? Don't be staying in your prison. Oh, I feel the presence of God. You know what? When Samson became so powerful, listen to this. When Samson became so powerful, nakalimutan niya na may mga bagay na dapat niyang ingatan. He make himself tied into compromise. At nung nahuli siya, alam natin ang istorya, he was blinded by the enemy. In Judges chapter 16, verse 21, binulag siya ng mga Pilistino. At kinulong siya. He was in the grinding prison. Pero hindi man talaga dapat siya nandun eh. He didn't belong there. God never intended him to be there. He's not a prisoner. But because of his attitude, he experienced the grinding prison. Pero hindi niloob ng Diyos na doon siya. Binigyan niya siya ng Diyos ng lakas para mag-rule, para mag-judge. Pero he was in the prison. He was blinded. He was put into the grinding prison. Oh, hallelujah. Isang araw, he prayed in his darkest moment. Alam niyo, sabi niya sa prayer niya, Sovereign Lord, remember me, please. Sovereign Lord, remember me, please. And God granted him his prayer.
bumalik ang lakas ni Samson. You know what? God will always answer our prayers when we start to surrender. Samson started to give up himself and think that God is the one who gave him strength. He prayed, Lord, remember me please. Lord, pakiusap, alalahanin mo ako. Pakiusap, alalahanin mo ako. At sinagot siya ng Panginoon, kung makikiusap ka ngayong araw na ito, ng buong puso mo at buong kaluluwa mo, pakikinggan ka ng Panginoon. Pakikinggan ka ng Diyos. Lord, remember me, please. You don't need to live in prison, brethren. You do not have to end your story inside of the prison. The doors is already open. But my question, brethren, will you walk out of the prison? Will you walk out of the prison? If you're ready to walk out of that prison of yours, come to the altar of the Lord. Come on. If you are ready, hallelujah, to walk out of that prison, come on, hallelujah. Come to the altar of the Lord. Come to this altar.